God who loves us. And I pray that after this, we will have the right mindset sa Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. But let us pray first. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Heavenly Father, we come before you, Lord. Thank you for this wonderful time that we can gather here and listen to your word. Holy Spirit, we need you to minister to every one of us. Without you, Holy Spirit, we will never understand what we're going to learn this morning. But thank you that you promise your Holy Spirit to teach us, to unfold to us the truth. And you said in your word, those who are interested, they will receive, O God, a revelation from you. So help us, God, to be attentive so that we'll be able to receive a rema, a revelation, understanding from the Holy Spirit, O God. Give us, O Lord God, the strength, the joy as we listen to you. And those who are coming, and pray for your protection. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Okay, so ang ating text ay makikita sa tinatawag nilang heart of the Bible. Ano yung heart of the Bible? John 3:16. Okay? Amen. So, siguro natin ito na John 3, sorry, yung nakalagay 16 yan. Balik-balik yung nakalagay dyan. John 3:16. So, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay na ba naman? Okay naman. Okay. Praise God. Sorry. Excuse lang ha. Kailangan ko ng pangalawang mata. Okay. So yung verse na yan ay comment sa atin. Pero ito yung tanong ko sa inyo sa umagang ito. Have you ever asked this question? Yung mga sumusunod na sasabihin ko, wala sa, hindi ko to simulat sa slide, but ito yung mga tanong. If you can identify maybe yourself, kung natanong niyo ito sa Lord. If you love me, kasi yung ating text is for God so loved the world, di ba? Lord, if you love me, why did you allow these painful circumstances to happen to me? Nakatanong ba kayo kay God? Kung mahal mo ako, Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Or Lord, I gave up everything to follow you. Faithful ako, tapat ako sa iyo, pero bakit ko nararanasan yung hardship? Or Lord, I faithfully give my tithes. Why am I facing financial crisis? So may mga tanong tayo kay God, di ba? May mga, lalo na kapag tayo ay nasa down moment, nasa hindi magandang sitwasyon sa ating buhay, hindi natin inaasahan, or minsan sasabihin mo na, Lord, I pour out my life sa disciple ko na ito, pero ba't gano'n? Hindi pa rin niya nakita, o hindi pa rin siya lumapit kay God. So, if you love me, Lord, why I was born na mahirap? Kung mahal mo ka, Lord, bakit kung mabuti ka ng Diyos, pinataling ka rin na, di ba? Ang kabutihan niya, hindi nagbabago eh. Kung mabuti ka, Lord, bakit ganito? O bakit nahirap kami? O bakit ganito yung family namin? Or if you love the world, hindi lang sa sarili mo, bakit ang daming mga na-oppress? Bakit ang daming mga nahihirapan? Kung mahal mo kami, Lord, mahal mo ang mundo, bakit ang daming nang-o-oppress? Or ano mga oppress? Di ba yung wala kang kakayahan para lumaban or ipagtanggol sarili mo kasi you are being oppressed. So bakit ang daming mga tao na gano'n? If you have ever asked this question, hindi ka nag-iisa. Kasi karamihan sa atin ay dumarating sa ganung time, panahon sa ating buhay, at dumating din ako sa ganyang panahon ng buhay ko. There was a time in my life that I also asked the Lord about these questions. At yung pinakita ni Lord sa akin ay hindi na bago yung sitwasyon, hindi niya binago yung circumstances, pero binago niya yung aking pananaw, yung mindset, yung perspective. Because our perception shape the ideas, or the ideas, yung knowledge, yung narinig natin, nakita natin, napapanood natin, yun yung mga nag-shape sa ating pananaw. Mula bata kayo na nakikita mo eh. Paglaki mo, yun yung magiging pananaw. Or, nakaranas ka ba na yung maliitin? Nakaranas ka ba na
sabihan na hindi maganda. So maliit ka pa, pero hanggang paglaki mo, dala-dala mo yun. Magsishape yun sa buhay mo, di ba? Pananaw mo. Buhay ko lang yan din. So maaapektuhan. So lahat ng mga na-accumulate na ilagay sa ating isip, mula bata tayo, narinig mo man, nakita mo man, or nakita mo man sa paligot, yun yung frame, yung, kumbaga yun yung nagiging nag-shape sa pananaw natin sa buhay. Kung mahal tayo ni Lord, ba't ganon? So, kung nakarinig tayo ng hindi maganda, tapos yun yung nag-shape sa ating buhay, or mga maling impormasyon, ayan, na ating pinanghawakan, tinanggap natin, akala natin tama yun, at dahil yun yung naririnig natin, tinanggap natin na tama, at naging belief natin, yun yung paniniwala na natin, at dahil dyan, kung maling information, ang resulta ay mali rin yung ating pananaw. Kasi mali yung informasyon na narinig natin eh. Di ba? Example, yung kaibigan mo, o isang tao, hinahangaan mo siya, tapos may narinig kang hindi maganda tungkol sa kanya. Tapos naniwala ka na tama yun, totoo yung sinabi na paninira sa kanya. So magiging iba yung pananaw mo sa taong yan. Kasi nga, may narinig ka tungkol sa kanya. So, nabagong pananaw mo dahil sa narinig mo. Karanas kayo nun? Kaya yung tao, pagtatakbo talaga sa sarili, hindi totoo yun. Yung iba kasi nga, maiiba yung pananaw ng tao sa kanila. Kaya ingat na ingat kayo mga tao, lalo yung mga public figure o mga celebrity, di ba? In front, kailangan ay maayos yung kanyang tsura para kung ano man yung makita sa kanila at lalo na ngayon, dami nagbabantay, may social media, di ba? So, pag nalat yun ng mga ganong chismis or nakita na ugali mo, sigurado may iba yung pananaw ng tao. So, yung ating naririnig, nakakaapekto yun sa ating pananaw. Lalo na pag tinanggap natin ito na tama kahit ito ay mali. So, alam natin maraming pagkakataon narinig na natin yung verse na ito, John 3:16. Ayan, di ba? Memorize pa natin. Ang verse na ito ay hindi lang about kaligtasan. Hindi lang about salvation. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, ang sabi dyan, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yung pinapakita dyan. And pinapakita dyan kung sino talaga si God. Ano talaga siya? For God so loved the world. Who is this God that loves us? Kung mahal niya tayo, bakit ganito yung mundo? Ayan. So parang kung pakinggan mo yan, ay lalo na kapag nasa down moment ka ng buhay mo, parang hindi ka maniniwala kung mahal ako ni God, bakit ganito? Kung okay siguro yung kalagayan mo, wala problema yun sa'yo, pero karamihan kapag ganito yung sitwasyon, pag sinabihan ka na mahal ka ni God or minamahal tayo ni God, and then you see our situation, iba yung ating pananaw o respond. Now, this verse ay hindi lang tungkol sa kaligtasan at pagtanggap ng eternal life, kundi pinapakita rin dito kung sino si God na nagmamahal sa atin. So, today, let us learn the truth from this verse na kung saan sinabi dyan kanina, truth about the God who loves us. Next, every human being should have the right perception of the God who loves us so that we will not misinterpret. So, kailangan tama yung ating marinig at pananaw para hindi natin ma-misinterpret. At yung mga tanong natin kanina, or tanong na sinabi ko sa inyo, kung na-identify yung one of those are your questions, then it will be able to, itong lesson na ito will answer those questions in your life. So, bawat isa sa atin, kailangan, sabi kanina, magkaroon ng tamang pananaw, understanding, perception, dapat correct para hindi natin siya ma-misinterpret. Kung mali yung pag-unawa natin sa Kanya, ma-misinterpret natin yung Kanyang action. That's right. Ma-misinterpret natin yung ginagawa ni God. At lalong lalayo. Okay, so anong una-una na dapat natin malaman? Sabi dyan, God loves us, yet He is a just God. Ito yung na mislok ng karamihan. Mahal tayo ni God, pero hindi nila nakita na He is a just God. Ano ibig sabihin yan? Tingnan niyo sa John 3:16. It's from this verse. Sabi dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, may gagawin ka. Mahal ka niya. Gusto niya i-offer sa yung eternal life. Pero, kailangan mong maniwala.
So dapat may gawin ng tao, hindi lang si God. Hindi nyo? So, because He is a just God. Pag sinabi mong just, makatarungan. He will give, you will receive what is due to you. Ayan. Justice. Makatarungan. Ayan. Next naman. So God's love never contradicts His justice. Because God is just, He treats everyone according to His righteousness character. He cannot be bribed, He cannot be manipulated, He shows no favoritism. So paano yun? Kung ang Diyos ay mapagmahal, pero makatarungan siya. Ano ibig sabihin nun? Kasi bawat isa sa atin, sabi rito, hindi mo pwedeng i-bribe, hindi ka pwedeng magsipsip kay God. Ayan, Lord, mabait naman ako bakit ganito nangyayari sa buhay ko? You will receive what is due to you. Remember, what you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, siyang aanitin mo. Kung anong ginawa mo sa kapatao. Because He is a just God. Now, justice means that every action, bawat action na ginagawa natin is either may consequence or may reward. Amen. God loves us, pero may pinapagawa siya. Kaya nga dun sa John 3:16 kanina, believe ka dapat maniwala ka. So, mahal niya tayo, pero dapat maniwala tayo. So, yun yung kanya, so He is just. Ibig sabihin, mayroon kang susundin. The Bible teaches us that sabi ko kanina, we reap what we sow. So, ang susi doon ay obedience. Mararanasan mo yun. So, if we continually reject yung kanyang salita, syempre, hindi mo mararanasan yun. Kasi just siya ano man yung action mo. So, whoever, yan nga, nagsabi yes, mahal ka ni God. Gusto niya na maging maayos buhay mo. Pero, just siya Ibig sabihin, meron siyang itinalaga na batas at tuntunin para maging maayos yung ating buhay. That's right. Example, nagpipray ka na, Lord, bigyan mo po ako ng mataas na grado. Hindi ka naman nag-study. Mataas kaya exam mo? Hindi. You have to do your part. He is a just God. Ibig sabihin, every action na ginagawa mo, kung maayos siya, align sa kanyang batas sa tuntunin, then you will enjoy the benefits. Pero kapag nilalabag mo naman yung batas sa tuntunin, then mararanasan mo yung consequence because He is a just God. Kanya? Kaya nga sinasabi niya, kaya nga sinabi niya kay Adam at Eve, pag kinain mo ito, mamamatay ka, sabi niya kay Adam lang. Sinabi ni God yun, pero kinain niya yun. So nagka-problema siya, hindi niya pwedeng sisihin si God. That's right. Bakit? Klaro na sa kanya. So naintindihan? Amen. Kaya yung pagmamahal ni God, di natin pwedeng sukatin sa pamamagitan ng mga circumstances na dumarating sa ating buhay. Kung nakakaranas ka man ng lungkot, nakakaranas ka man ng crisis, nakakaranas ka man ng discouragement or disappointment, kung nakakaranas man tayo ng ganon, maybe we have done something or may tinuturo si God. Because He is a just God. Ayaw niya na mapahamak. Kaya parang yung isang nanay o isang tatay na nagmamahal sa kanyang anak. So, since God is a just God, since God is a just God, we must understand the laws and principles He has established to govern our lives. So, ibig sabihin, mayroong batas at tuntunin na tinalaga niya. Nasundin natin para sigurado na maging maayos yung ating buhay. Example, yung ating katawan. Diba katawan natin? Gusto mo na maging healthy ka. Okay. Do you want to be healthy? Ayaw mo na magkasakit. Yes. Nalala ko nung nag-uwi si Hans, tagal nung kanyang ubo, 1 month, sobra 1 month, sabi ko, Hans, ito muna inumin mo. Hindi, kinabukasan ng umaga, parang tigas na mo. Sabi ko, Hans, mag-check up na tayo. So, mag-check up kami sa antibiotics. Pagkahapon, sabi niya, ang mahal pala magkasakit.
Sabi ko, mahal magkasakit. Hindi lang 100 ang gagastusin mo. Pagpa-check up ka ngayon, may bayad ka sa doktor, may bayad pa sa laboratory. Buti kung isang laboratory lang, may x-ray pa. So, di ang laki. Tapos pagbili mo ng gamot, ang laki pa. Sabi mo, mahal ka na. Sakit. Kaya, ingatan ang katawan. So, you are praying that God will give you good health. Pero, hindi mo naman iniingatan yung kinakain mo. So, kung nagkasakit ka, kasalanan ka ni God? Hindi. He is a just God. Nasa Bible ba yun na ayusin yung kinakain? Yes. Kasi, kailangan ay ingatan ang ating katawan. Amen. Pero walang bawal na sinasabi. But you follow the laws and principles of your body so that you will avoid ibig sabihin ma-develop or magkaroon ka ng immune system na malakas, strong. Okay, so, how do we know God's principle? Paano natin malalaman yung principle ni God? Una, study His Word, salita niya. Study, sabi dito sa 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God. So, yung Bible is a manual of life. Alam natin yun, di ba? Bible. Yung gadget mo may manual. So, pag di mo binasa, hindi mo maingatan na maayos ang iyong gadget. So, study God's Word para hindi ka ignorante. Kasi nga, kapag ignorante ka, ang sabi ng Bible, ng sayings, ignorance of the law excuses no one. So, hindi mo pwedeng sabihin na di ko kasi alam na makakasira pala yun sa katawan. Alam mo din yun, pero hindi mo. For example, yung soft drinks, sabi nila, yung soft drinks, huwag mong gawing tubig. Ginawa mong tubig kasi nasanay ka. So, ano kayang mangyayari sa palagay nyo? After 10 years, every day, umiinom siya ng soft drinks lang, walang tubig. Ano kayang mangyayari? Siyempre, magkakasakit. So, sino may kasalanan yun? Si God ba? Hindi. Siya yun. Why? Because He is a just God. Nagtalaga siya ng batas at tuntunin. So sa buhay natin, may batas at tuntunin sa mag-asawa, may batas at tuntunin sa relationship, magkapatid, mag-ina, mag-boyfriend, tiya, or relatives. Mayroong batas at tuntunin yan. Na kung saan ay sinusunod para hindi kayo mag-away. May batas at tuntunin na gagawin mo sa buhay para maging successful ka. So, tinalaga ni God yun. Pero disenyo ni God, bawat isa sa atin, mahal niya, kaya naglagay siya, sinulat sa Bible para alam natin kung ano yung ating gagawin, hindi tayo maging ignorante. So, na malaman natin. At anong gagawin? Hindi mo lang study. Ano yung sunod? Meditate on His Word. Ito klaro dito. Kanina dineclare natin ito, diba? Everyday dineclare. Every Sunday dineclare natin. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So yung verse na ito ay sinasabi na meditate on it day and night. Ibig sabihin, pagbulay-bulayan mo, pag-iisipan mo yun. Sino dito ang nakaranas mag-worry? Nakaranas kayo mag-worry? Or, I think, ma-stress? Okay. Mag-worry yung paulit-ulit mo siyang iniisip. Meditate, ganun din yon. Iniisip mo nang iniisip. Ibig sabihin yun lang yung nasa isip mo. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya ibig sabihin nito? So, midday and night. Umaga at gabi. Sorry. Umaga at gabi. Okay. Thank you. Sabi, meditate on it day and night. Sipin mo. Umaga at gabi. Ayan, yung salita ng Diyos. That you may be careful to obey everything written in it. So, bakit kailangan na ulit-ulit pagbulay-bulayan? Isipin mo. Lagi. Bakit? Kasi nga, ito. Bakit ulit-ulit na marinig? In order for God's word to be deposited in your heart. Heart is your subconscious. You need to meditate on it again and again. It is difficult to obey God's word carefully if you do not meditate on it because it has not yet been deposited in your
heart or yung subconscious mo. That is why it is so important to meditate on this word day and night and continue doing it repeatedly until it becomes your habit and your lifestyle. With God's words deposited in your heart, obeying Him will become natural. So kailangan pa ulit-ulit. Bakit sabi ni God, meditate on it day and night? Bakit? Kailangan pa ulit-ulit. Again and again. Para may lagay sa ating isipan. At kung pakibalik na doon naman. Ayan. So that, ayan. You may be careful to be everything written here. Everything here. Hindi some. Ay, narinig natin na information, di ba? Yung salita ng Diyos ay mahirap sundin. Walang taong makakasunod yan lahat. Ayun. Pero dito, binibigyan tayo ng susi. That's right. Pag bulay-bulayan mo, isipin mo siya ng paulit-ulit. Para may lagay sa iyong subconscious. Para maging bahagi ng buhay mo. Maging habit. Ayun. Para maging habit mo isang bagay, dapat paulit-ulit mo siyang gawin. Hanggang may kanin sa iyong subconscious. Parang yung sino dito marunong mag-bike? Marunong ka mag-bike? Okay. Pag magaling na kayo mag-bike, habang nag-bike ka, may iniisip ka. Kuha nyo? Pero yung paa mo, tuloy-tuloy sa pagpadyak. Yes. So nag-padyak yung paa mo, pero iba yung iniisip mo. Bakit? Kasi nakalagay na sa iyong subconscious. Sa una siguro, nakakonsentrate ka kasi hindi ka pa sanay. Pero dahil paulit-ulit mo siyang ginagawa, naging lifestyle, naging naging natural na sa'yo, padyak ka na, hindi ka na nahihirapan magpadyak. That's right. Hindi ka na nahihirapan, hindi ka na nag-struggle. Or yung gitara, di ba? O sino nang marunong mag-gitara, si Fritz at saka si Chad? Hirap na hirap ka. Pero later on, marunong ka na magkapa, kahit kumakanta ka, nag-gitara ka. Why? Dahil nalagay na sa'yo subconscious. Same through with the Word of God. Parang isang bata na tinuturuan siya maglakad. Nung bago pa lang. Pero later on, nung nasanay siya, alam niya na kahit na kumakain siya naglalakad, kumakanta siya naglalakad, ano man yung ginagawa niya, nakakalakad na siya na tuloy-tuloy, na hindi na kailangan bantayan, at hindi na rin siya nag-struggle. Why? Nailagay na sa subconscious o sa heart mo. Kasi paulit-ulit mo siyang ginawa, naging habit mo, at naging lifestyle. So, ganun din yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni God, meditate on it day and night. At yun ang sikreto para ikaw ay maging successful. Maging tagumpay sa buhay. Bakit? Nasa Bible ba yung pagtagumpay sa buhay? Yes. Kailangan lang natin maintindihan. Kailangan lang tayo maturuan. Kaya tayo mayroong discipleship or D-group. Para maturuan tayo, magabayan tayo. So mayroon pa tayong care group, may mga problema ka, mga nararanasan mo sa buhay, mga struggle ka, mayroon kang small group na kung saan pwede ka pagtanungan. So that's why each one of us ay kailangan nating paggulay-gulayan yung salita ng Diyos. Isipin mo, isipin mo. Kasi maging natural sa iyo. So yung mga narinig natin na mahirap sundin yung salita ng Diyos. Kasi ang daming bawal. Yan yung mali. Anong sabi dyan sa 1 John 5:3? This is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. Hindi ako nagsabi niyan. Anong sabi rito? Ang kanyang utos ay hindi pabigat. Anong sikreto? This is love for God. Kung mahal mo ang Diyos, sabi niya dyan? Keep His commandments. Dahil ang kanyang utos ay hindi pabigat. The commands of God are not burdensome. Hindi rin ito nagre-restrict sa atin. Hindi ito nagbabawal sa atin. Hindi rin ito naghihinder sa atin. Kundi tutulungan tayo para maging maayos yung ating buhay. Amen. Praise God. Yes, because the Bible is complete.
Napakaganda. Lahat tayo yung kayaan. Later I will show you. So, ang command ni God ay hindi burdensome, hindi siya pabigat kapag ka nag-motivate sa atin ay pagmamahal sa Kanya. Anong gagawin mo? Meditate on it day and night. So, kaya yung parang yung lifestyle mo na siya, nasanay ka na, parang yung pag naging lifestyle mo siya, hindi ka na inuutusan. Pag naging lifestyle mo na, kagaya niyan, kumakain ba kayo araw-araw? Yes. Pagkatapos kumain, anong ginagawa nyo? Toothbrush. So, inuutusan ka pa ba? Hindi na. Natural na sa'yo yun. Lifestyle mo yun. Amen. Amen. O yung paliligo. Naliligo ka ba araw-araw? O, sinong naliligo araw-araw? O kung paminsan-minsan ka lang naliligo at isariligo ka pa din. Pero, part ng ating buhay yun. So, Amen. lifestyle, hindi na pabigat sa'yo. Kasi paulit-ulit mo ginagawa. Nice to see you back, John Ray. Okay, so, bawat isa sa atin ay mahal ni God. At ang sikreto para maranasan natin ay yung mag-meditate sa kanyang salita day and night. Paulit-ulit. Yun yung sikreto. So God loves us, yet He is a just God. So kailangan natin maniwala kay natin sundin. Amen. Amen. So, do not stop gathering or huwag tayong huminto sa pag-attend sa church kasi ito one way para tayo ay maturuan. Another, don't stop reading the Word of God, don't stop reading our devotional, and don't stop meditating the Word of God. So, every time you meditate on God's Word, you are depositing His truth into your heart like a farmer planting seeds in fertile soil. In time, those seeds will produce a harvest of obedience, wisdom, and the blessings that come from living according to God's principles. Kuha nyo? Ibig sabihin, sa tuloy-tuloy mong pakikinig, sa tuloy-tuloy mong pagbabasa, sa tuloy-tuloy mong pag-meditate, paulit-ulit naging bahagi na ng buhay mo, naintindihan mo yon. Ang sabi rito, para ka daw isang farmer na nagtatanim. And the Word of God is a good seed that is planted in your heart, subconscious, sa ating subconscious na katanim. At kapag ka naitanim dyan, magbubunga yan. Anong bunga sa buhay natin? Obedience. Ano pa? Wisdom. Wisdom. Maraming tao ngayon nabubuhay sa swerte. Ano yun? Yung swerte, yung patsamba-tsamba. Ang hirap ng buhay ng patsamba. Alam niyo yun? Baka ito. O baka ito, no. Our life is not trial and error. Anong sabi sa Joshua 1:8? Klaro yun, sabi ni God. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, hindi natin susukatin yung pagmamahal ni God sa nangyayari sa ating buhay. Baka mayroon tayong batas at tuntunin na hindi nasusunod. Kaya kailangan malaman natin ano yun. That's why we need to study. That's why we need to come to church. That's why we need to read the Word of God. That's why we need to meditate, pagbulay-bulayan, para maging bahagi ng ating buhay. Until it becomes your habit, your lifestyle. Are you reading the Word of God? Okay, so your future is shaped by the seeds you sow today. Diba? What you sow, you reap. Kung anong tinanim mo, siya mo aanihin. So kung gusto mo na maging maayos, yung mga bunga sa buhay mo, di taniman mo ng good seeds. And that is the principle from the Word of God. Amen. Hindi sama ng loob. Let's learn to forgive. Kasi nga, pag sama ng loob, anong maaani mo? What you sow, you will reap, di ba? Pag nagtanim ka ng sama ng loob, ang aanihin mo ay kabigatan. Tingnan nyo, yung may sama ng loob, ang hirap bumiti. Di ba? Dahil ang daming nakatanim doon na sama ng loob. So when you forgive someone, it's not for other people, it's for yourself. Para sa sarili mo. Para sa sarili mo yun. Hindi para sa kanya. Hayaan mo siya. Kung pinatawad mo siya, ikaw malaya ka na. Masaya ka na. Hallelujah. So, anong bunga nun? Peace.
That's right. Oh, anong tinanim siya mo? Aanuhin, di ba? That's a principle. So, when unpleasant circumstances come into your life, what is your first reaction? Kapag hindi maganda yung nangyari sa buhay natin, do you immediately blame God? Or do you first ask, Lord, is there something you want me to learn? Or principle you are teaching me? Ano yung principle na tinuturo mo sa akin, Lord? Na dapat kong sundin. Or instead of blaming God, begin sowing His word into your heart. So kapag may hindi maganda nangyari sa buhay mo, instead na mag-blame ka kay God, i-quote mo na lang yung kanyang salita. Amen. Praise God. Ulit-ulit. Meditate yun eh. Meditate ulit day and night. So pag meditate, di lang iniisip, di ba sinasabi? Kaya when we start, every Sunday, before we start, we declare the word of God. Ulit-ulit natin yung sinasabi. Yung, for I know the plans God has for me, declares the plans to prosper me, not to harm me. Para may lagay sa utak natin na ang plano ni God sa akin ay hindi para sa ikasasama ko, kundi para sa ikabubuti. Hallelujah. Praise God. So, meditate on it day and night para maging successful ka. Yun yung succeed. Okay. So, di ba nagtatanim ka ng good seed? Ano nangyayari? Dito, tingnan nyo. The harvest you will reap tomorrow depends on the seeds of God's word you plant in your heart today. Praise So, kung God. ano man yung mararanasan mo someday, depende yan sa pinahintulutan mo mailagay sa iyong subconscious. Yung pinanghawakan mo, narinig mo, pinaniwalaan mo, pinanghawakan mo. So, depende yon. So, this moment, you are listening to the Word of God. You're allowing the Word of God to be planted in your subconscious. That's right. So, kaya, maliban dyan, meron tayong devotional, everyday, binabasa mo yon. Bakit? Para maitanim talaga sa ating isipan. So, yung ating mga devotional. So, number 2, una kanina, God loves us, yet He is just. So, meron tayong gagawin, we have to believe, we have to obey. Number 2, God loves us, yet many of His promises require response. So, mahal tayo ni God at marami siyang pangako sa Bible. There are thousands of promises that is written in the Bible. At yung mga promises na yon, hindi lahat ay makakaranas. Only those who respond. So, anong sabi? Balikan natin yung verse natin. For God so loved the world, di ba? Mahal ka ni God. Amen. Pero, maniwala ka. That's your responsibility. Kanina sabi natin, just God. Kung hindi ka maniwala, you will perish. Kung ayaw mo maniwala kay God, kawawa ka. Pero pag maniwala ka, i-enjoy mo. Amen. Praise God. This time, may responsibility ka. So, anong responsibility? To believe. Para makatanggap ka ng eternal life. Mahal ka niya. O ito pangako niya sa'yo. Pero, meron kang dapat gawin. Praise God. Naintindihan? Yes. But yung ginagawa mo na yun is not to bribe God. Hindi ka naging mabait para sundin, ibigay niya ang gusto mo. No. Ginagawa mo yan kasi sinabi niya sa kanyang salita. Kanya? So, mamaya may bibigay ako sa inyo ng mga promises ni God na napakaganda, pero meron siyang paakibat na responsibility. God's love is freely given, but many of His promises are experienced if we respond. Amen. So, kaya yung John 3:16 ay hindi lang siya about salvation, hindi lang siya about eternal life, kundi tungkol sa Diyos na nagmamahal sa atin. At pinakita dyan, anong tama nating pananaw sa Kanya. Throughout the scripture, alam natin that God is a covenant-making God. So, naririnig natin, di ba? Kaya pa nga ako nakita, post ng isang ewan ko, nasundan nyo rin, yung pumapasok din sa inyong Facebook yun. Si Bernie Particular, yung bakla, Yeah. na sabi niya, nakalagay sa kanya doon. Hindi relihiyon ang makakaligtas, kundi relationship. This is correct. Tama. Pero ito, ang kulang. God does not just want relationship. Casual na relationship. Anong klaseng relasyon ang gusto ni God? Covenant relationship. Magkaiba yun. Yung casual na relationship,
covenant relationship. Para mag-asawa. It's a covenant relationship. Pag sinabi mong covenant, ito. A covenant is a relationship of commitment. Yan ang gusto ni God na relasyon. Okay. Religion cannot save you. But covenant relationship. Kasi naniwala ka kay God eh. Nung naniwala ka, you have the responsibility. That's covenant relationship. So, may commitment where both parties have responsibilities to fulfill in order to experience the fullness of the relationship. God is always faithful to fulfill His part of the covenant. The challenge is often our response to fulfill our responsibility. Di ba yung ating sa akin yun, ginawa kasi akong kumikil ng aking pizza. Ang kulit. Yung parang nila, atumi. Ginawa ko, kaya paulit-ulit akong tinatawagan, kaya kahit i-off ko, nag-call. Okay, so balik tayo dito. Anong klaseng relasyon gusto ni God? Covenant. And in covenant relationship, ayaw niya ng casual relationship. When you accept God as your Lord and Savior, nagkaroon ka ng commitment. So pag commitment, mayroon kang responsibility. Si God, faithful siya. Di ba yung kinanta natin kanina na Tagalog mo? Huwag malang you have been faithful. Kahit tapat. Okay. So, hindi nagbabago kailanman, di ba? Yes, hindi siya nagbabago. Pero tayo ngayon, ikaw, tapat ka ba kailanman? Ayun. So si God, tapat siya kailanman. So dapat, in response kasi meron tayong hindi casual, covenant relationship. So gawin natin yung ating part so that we will enjoy our relationship with God. Amen. So para hindi na natin siya sisihin, we have to do our part kasi meron. Because He is a covenant-making God. So napag-aralan na natin yan ng ilang buwan, yung ating series na title ay, do you have a covenant relationship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? We have the responsibility. So kailangan alam natin yon. So many believers know God's promises. Maraming mga nananampalataya, pero na-overlook nila yung kanilang responsibility. Kasi hindi niya naintindihan na kailangan covenant yung relasyon niya kay God. Naniniwala naman ako kay God, bakit ganito? Yun yung kulang. Our commitment. Ano kaya yung hindi natin alam? So dapat magawa natin. So, dito, why do many people fail to experience God's promises? Bakit maraming mga tao na hindi naranasan yung pangako ni God? Una, they are ignorant of their responsibility. So hindi nila alam kung ano yung responsibility nila. Dapat malaman natin. That's why we need to study the Bible. That's why we need to come to church para maturuan tayo ano yung ating responsibility. Sabi rito, Hosea 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi alam. So ngayon, pinapaalam sa ni God kasi mahal ka na. Amen. Many believers sincerely love God. Mahal na mahal mo si God. Walang duda yun. But you never take time to discover kasi hindi mo rin alam. So beginning today, discover the principles from the Bible. God requires para maranasan yung promises niya. Number 2, they do not intentionally study and meditate on God's Word. Pag sinabi mong intentional, non-negotiable yun. That's why, yung sinasabi natin commitment in coming to church is non-negotiable. Ganon din yun. Yung commitment mo, non-negotiable. Pag sinabi mong non-negotiable, doon sa pinag-aaralan ko, kasi education is, continuous. So, nag-aaral ako. Ngayon, dapat, you have the fix na time. So, sabi ko pa sa radio, basta 8 to 10, hindi ako dapat pakialaman dyan. Kasi, it's my commitment. 8 to 10, 2 oras, every night. Kailangan fix. Walang pwedeng mag-disturbo. Intentional yun. Yan ibig sabihin naka-fix. If you want to study the Word of God intentionally, dapat meron ka naka-fix na schedule. Hindi pwedeng, mamaya na, unahin ko pa to. No, that's not intentional.
Kailangan non-negotiable yun. But it's your commitment, hindi mo kayo ini-impose. But, the example lang, intentional study. Yung devotional natin, isang page lang yun, di ba? Nagbabasa kayo sa isang page lang, hindi lang yan. Ilang minuto lang, babasahin mo yun. So, if you are intentional with that, you are, di ba sabi natin kanina, every time you read the Word of God, or every time you listen to the Word of God, or every time you study, you are depositing, nagtatanim ka ng good seed sa iyong heart. And someday, hindi mo namamalayan, may bunga na sa buhay. Amen. May bunga yan sa buhay. Hindi yan nagtanim ka nga, bukas may bunga na. Hindi. It takes time. So tuloy-tuloy. Kaya sabi rito, meditate. Kaya sabi ni God, meditate hanggang maging part na ng buhay mo eh. Hindi pa minsan-minsan. So intentionally, study and meditate. Ibig sabihin, you have to decide. Sabi ni God, if you love me, keep my commandments. So responsibility natin yun because we have a covenant relationship with God. Para ma-enjoy natin yung ating relasyon kay God. So many people have excuses. I am busy. Hindi mo lang priority. Lahat tayo may 24 hours. Kaya pag sinabi nilang busy, hindi lang yon priority. I don't have enough time. 24 hours tayo. Meron doon, kinumpute eh. Sa isang linggo, 24 hours, isang araw, di ba? Okay. Let's do the math. Labas yung cellphone nyo. Talaga natin. 24 hours a day. Times 7. 168. 168 hours. Okay. Tandaan nyo yun Ilang oras ka natutulog everyday? O palagay natin 8 hours. 8 times 7. 56. Okay. Pumunta ka sa school. Ilang oras? Sabi natin 8 hours. Ilagay mo dyan. 56. Ilan na? 5 days na. O 5 days nga lang yung pasok pala, no? O sa college. O sa inyo, Joy. O sa maths. Monday to Sunday. Monday to Sunday. Pero hindi, may day off na ngayon sa may pahinga na ngayon sa maths eh. Sundays na, walang hindi pag Sunday. Okay, ngayon, palagay natin 8 times 5, 40. 40 plus 56, 96. 90, ilan kanina? 152, di ba? O, yung mga nagsakay ka pa sa tricycle, uwi ka, papunta sa school, palagay natin everyday, 3 hours. 3 hours yun. 3 times 7, 21. So, ilan na? 117. Okay. 117, i-minus nyo yung 156 minus 117. Ilang oras pa? 168. 168 minus meron pa, ilan pa naiwan na oras? O, ang daba pa, 51 hours. 8 hours ka natulog, 8 hours ka sa school, may 3 hours ka sa pagsakay, o ibakante mo yun, ang dami pa nun. 7 hours a day. May 7 hours a day pa na bakante. Anong ginawa mo kaya? O, di ba? Kaya yung sinasabi na, wala akong oras, no. Computin mo, makikita mo doon. Anong ginawa mo? O, kahapon, anong ginawa nyo? I-compute nyo nga. Anong ginawa? Ilang oras ka nag-cellphone? Ilang oras ka nag-scroll? O, sige, sulat mo, orasan mo. Dahil sabi na, ay, wala akong oras. Yung pala, scroll ka ng scroll, naabutan ka na ng 2 oras, 3 oras. So, it means, hindi yon problema ang oras. It's the priority. Amen. Yes, that's right. So, si Lord, wala akong oras. Sino nagbigay oras sa atin? Si God. Basta sabi na, Lord, wala akong oras para sa'yo. Para nakakahiya, no? We have a covenant relationship with Him. So, we have the responsibility. Amen? Amen. So, hindi problema ang oras. It's the priority. Okay, example. So, now I will give you the example of the promises of God. Pangako ni God ito Pag si God ang nangako, He is faithful. Your goodness is running after me. Amen. Sabi ng kanta natin, di ba? Di nagbabago yun.
And that's the promise of God for us. May covenant relationship sa atin. So sa atin, gawin natin para ma-enjoy natin yan. Next. Ephesians 6:1-2. Basahin natin ng sabay-sabay. This is the promise of God for each one of us. 1, 2, 3, go. Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ayan. May pangako dito, di ba? Okay. Pero may utos. We have responsibility. Is this a promise of God? Yes or no? Yes. Everything will go well with you and you will have a enjoy long life. Pero mayroon siyang utos, obey and honor. Sundin at i-honor. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng honor? Honorary. Anong honorarium? Pera. Pag binigyan mo ng pera yung nanay tatay mo, ayun no? Honor your mother and father, which is the first commandment. So, pag nagsweldo ka, set aside ka na, bigay mo kay nanay tatay mo. Kasi, ito yung isa sa mga utos ni God. Amen. Yan ay isa sa mga sikreto someday. Kahit hindi naman malakihan na 1,000 or 100 pesos, 200 pesos, every time na mag-spend. Diba? So that's the responsibility natin. Everything will go with you. Okay, next. Sunod na pangako ni God. Ang pangako niya is, promise niya is, everything will go well with you and you will enjoy long life. So ang ating responsibility, honor, obey and honor them. Ito naman, next. Genesis 1:28. Ito. Marami rin ito nakamisinterpret, di ba? God blessed them, said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that move on the ground. Sabi dito, God bless them. Pinagpala sila ni God. Ibig sabihin yung ginawa niya. Lahat tayo pinagpala na ni God. Do you believe? Yes, we do. You believe it or not? Sing the Bible, Genesis. Pero may gagawin ka. Ano sabi rito? Be fruitful. Mamunga ka daw. Ano yung bunga mo? Mayroon kang product na gagawin, is either goods or service. Yan yung paulit-ulit ko sa inyo, ini-explain lagi. Diba? And then, increase in number. I-reproduce mo kung ano yung meron ka. Then, fill the earth. I-distribute. Subdue. Then, you'll be able to dominate the market. So, yan yung ginagawa ko sa aklat ko ngayon. I was able to produce a product. Increase, ibig sabihin natin produce. Then, provided. Nasa stage kami ngayon ng distribution. Ibig sabihin, kailangan mayroon akong malalagyan, hindi lang ako nagbibenta online. Kailangan ay may sa online, may sa physical. So, nilista ko na lahat ng mga nakita ko na bookstore. Pero may mga requirements sila. So, I have to follow the requirements. So, kasalukuyan ako kukumply ng mga requirements para may lagay ko sa different na mga store. So, distribute it. Gaya ng BCBS all over the Philippines. So, kapag may product ka someday, i-reproduce mo yun. At mai-distribute. Pinagpala ka na ni God. Amen. Amen. Pinagpala ka na ni God. May galing ka. At yung galing mo na yun, unique yun. Walang exempted sa atin. Yes. Exempted? Oo, lahat tayo mayroon. Sabi nila, nung nagpasabog si Lord ng pagpapala, hindi siya nakakats. No. Every one of us, di mo dapat i-cuts yun. Because when He created you, He breathed. If you remember, I will put my image, di ba?
Let us make mankind in our image and in our likeness. So yun, may galing ka. Na ang tanong, ang galing na yon ay nasa sayo. Wala sa iba. Kaya wag mong kopyahin yung iba. Amen. Kung anong galing na meron ka, nakapareho niya, o sige, sumunod ka sa kanya. Pero, along the way, as you develop, kung saan ka magaling, makikita mo yung uniqueness. That's right. Amen. Yes. So, naniniwala ka ba? Pinagpala ka na ni God? Amen. Yes. Hallelujah. Pinagpala ka na ni God. It's my prayer that each one of us ay makita natin yon at pagtuunan natin. And that will be one of our topics someday. Kaya sabi ko, isa yan sa mga reward because what I'm working, actually natapos ko na, pero meron kasi akong mentor na gagabayan niya ako hanggang matapos yung my launch ko yun. That's my, yung siguro pinaka-ano na yung ko. Mga nauna kasi wala nag-guide sa akin. This time may nag-guide. So ngayon, tinuruan niya ako. Kasi that's my passion eh. Nakasulat na ako pero nag-enroll pa ako para matuto ako at maturuan niya ako. Kasi dapat i-enhance mo yun. That's your gift. That's your passion. So ngayon, nung una kasi wala pa akong pangbayad ng ng mag-coach, mag-mentor. So dahil nakita ko konti dito, ay hindi ako pumasak sa kita ko. Wala akong kinuhaan. Kinuha ko sa credit card. Sabi ko wala akong ilalabas na pera, pero Lord, tulungan mo ako para magabayan ako, para mas maging quality pa yung ginagawa. Okay, God has already blessed me. So be fruitful. Amen. So meron akong lesson na nakatutok sa ganyan. And someday all of us here, we will be able to discover our gift. At magabayan ang bawat isa sa atin na kung saan makareproduce ka. At magawa mo yun, masunod natin itong principle nito. Nakagaya ng ginawa ng Jollibee, ng McDo, di ba? Kahit saan ka. Kahit nga nakuha din ng malunggay, cheese, pandesal. Narinig nyo yun? O di ba? Kahit saan, umagat gabi sila. Gumawa sila ng kanilang brand. Ano yun? Pag umagat gabi, pag uwi ko sa amin, sa Mindanao, madaling araw, umaga, naririnig ko yun. Pagkahapon, naririnig ko, sabi ko, buong Pilipinas pala ito. Kasi sabi ni Pastor Ricky, dun sa Masbate, meron din daw ganon. So, ibig sabihin, they were able to distribute and dominate. O, kaya ngayon, malunggay cheese pandesal, natawa kasi naririnig ko rin. Narinig niyo ba yon? Yes. So, they were able to distribute. Kasi karamihan lang, hanggang doon lang, reproduce, so walang mag-distribute. O, mag-open ka pa ng other outlets. Ay, hindi ko na kaya. Hindi mo masunod to. Because God has already blessed you. Hindi ka lang gumagawa ng responsibility. Amen. Are you here? Basta tandaan natin, may purpose si God to connect to His kingdom. Next, but remember the Lord your God. This is another kanina Ephesians 6:1 and 2. Pangalawa, Genesis 1. Those are promises of God. At meron tayong responsibility, produce, reproduce, subdue, fill the earth and subdue. Mag-dominate ka, makakilala ka. O hanggang mag-viral ka nga yun eh. Paano hanggang mag-viral? Ibig sabihin, maging kilala ka. Ito naman, Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. O, ayan. Klaro yan, di ba? Binigyan ka ni Lord ng kakayahan na mag-produce ng wealth. And so confirms His covenant niya yun, which He swore to your ancestors as it is today. Deuteronomy 8:18. That's a promise of God. O, di ba? Are you blessed? Yes, pinagpala ka ni God. At binigyan ka pa niya ng kakayahan. Naniniwala ka ba na may kakayahan ka? Yes. Deuteronomy 8:8. He has given you the ability to create wealth. The ability to produce wealth. So, yung wealth na ito ay mayroong kaakibat na responsibility. So, let's do our part. God loves us. Naniniwala ka ba na mahal ka ni God?
Yes, kasi pinagpala ka niya na. So let's do our part, our responsibility. Kailangan nating malaman. Pero dahil hindi natin alam lahat kung ano yun, so we have to study. So, God gives us the ability to produce wealth. So, hindi siya nagsabi dyan na, dole out. Ano yung dole out? Bigyan ka na lang ng pera. Kundi binigyan ka niya ng kakayahan to reproduce the money. To produce, to create. Binigyan ka na. So, don't just be a consumer. Become a producer. Kasi, yun yung disenyo ni God sa'yo. Naniniwala ka na may galing ka? Yes or no? Yes, lahat tayo eh. Pinagpala ka na ni Lord eh. And God bless them. So, God has already given us. Kahit si Jesus Christ, ginamit niya yung parable, the parable of the talents. Those who faithfully use what God entrusted to them were given greater responsibility. Hindi ko naisulat sa hindi ko na ito nasulat eh. Pero sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another. Kasi kapag may gift ka, sinusolve mo yung problema ng ibang tao. Ikaw ang nagbibigay. Okay. God gives gift. He expects us to develop, use, and steward faithfully. So yung magiging sinabi kasi dyan to produce wealth. And use it to serve. Diba sabi ni sa Peter, use it to serve. Ibig sabihin, ano yung mga gagawin mo na pwedeng magpagaan sa buhay ng ibang tao? Kagaya ng mga apps, di ba? Dahil may Maxim, may Joyride, may Backride, ano ba? Atid sundo. Naranasan ko lahat yung ikaw doon sa cellphone ko. Now, para mabilis lang sa'yo, nakagaan. So, nasolusyonan ang problema. So each one of us has that ability to create something to solve a problem. Amen. Are you here? Yes. Yes. Kasi pinagpala na tayo ni God. Ganon niya tayo kamahal. Pero, hindi lang natin alam. Now, you know. Amen. Ngayon, alam mo na. Kumbinsido ka ba na mahal ka ni God? Amen. Yes. Let's do our responsibility. Because He is a faithful God. So don't just claim God's promises, study them carefully. Next, ask yourself, is there a command connected? Kapag mayroon kang ginang-claim na promise ni God, tanongin mo ito, is there a command connected to this promise? What response is God asking from me? Kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, Ephesians 6:1 and 2, 6:1 to 3, and then Genesis 1:28, Deuteronomy 8:18. So, yun yung mga example. Mayroong responsibility tayo. So, do we have the right to blame God? No, because God is a faithful God. Tapat siya. God is a faithful God. They obey what God has revealed. So, faith is not merely believing God's promises. Do we have the right to complain? No. No. Kung hindi mo naranasan yung kanyang pangako, tignan mo, baka may utos kang hindi nagawa. But what promise are you believing? So, God loves you. God is always faithful na gawin yung kanyang tuparin yung kanyang covenant sa'yo. Covenant si Lord sa atin eh. Ano yung response? So, anong gawin natin ngayon? What should you do now? Next. Lapit na tayo. As you read the Bible, list the promises. So kung nagbabasa ka ng Bible, list the promises God has given and identify the responsibilities connected to those promises. Then meditate on them day and night until they become part of your thinking, your decision, and eventually your lifestyle. Example, gusto ko mag-meditate dun sa verse na yun. Genesis 1:28. Di ba may pangako si God, God bless them, pinagpala niya na tayo.
So ano yung gagawin mo? So paulit-ulit mo, you ask the Lord. Paulit-ulit mo siyang pag-isipan the entire week until it becomes a part of your Amen. life. Amen. Amen? Yes. So yun, yung mga meditate, kahit isang verse lang, may pangako si God dyan. Gawin ni God yung kanya, ginawa niya yung kanyang responsibility, pinagpala niya na tayo eh. So, mag-produce ka na lang, saan ka magaling? Ayan. So, yung mga lesson natin na sinasabi natin na focus ka, saan ka magaling? Ano yung passion mo dyan? Kailangan natin i-enhance. Kaya sabi ko sa inyo, ganito na edad ko, pero nag-aaral na ako, nakasulat na ako ng aklat, pero nag-enroll pa rin ako. Why? Because I want to enhance. Gusto ko ma-develop yung aking pagsusulat. Kasi binigyan na ako ni Lord ng resources para maging maayos yung aking sinusulat at maging quality siya. So that we'll be able to reproduce. Kasi God, remember, yung galing na mayroon ka ay hindi world class, kundi God class. Amen. Siya nagbigay sa iyo eh. The Creator, the King of Kings and the Lord of Lords. He put His image in you. Kailangan lang natin i-develop, i-enhance, i-improve. Kasi nga, yun yung binigay niya sa atin, pinagkatiwala. So remember, God did not give us His word merely to increase knowledge. Knowledge lang eh. Hindi na uso ngayon yung pagalingan o paramihan ng nalalaman. Prove it. Gawin mo. Dapat may resulta. Now, ang tanong ngayon, the question now is, ask yourself, what crisis am I facing right now? Anong crisis na kinakaharap mo? Sa akin siguro, financial. O iba sa inyo ay sa family. Or sabi mo, sabay-sabay, dami. Financial, family. O di, each of these crises na nararanasan mo, mayroong sagot sa Bible. May pangako si God. Gawin mo one by one. God is going to answer you because He loves you. Amen. May pangako siya sa'yo. Kung about the relationship, isearch mo. Ano yung sinasabi sa Bible about the relationship sa Google? Ano yung mga verses about the relationship na may pangako? About finance, yung kanina, yung verses na binigay ko sa inyo, which is Ephesians, not the Ephesians because that's between, yung father and mother or father and children. Yung, I have given you the ability to create wealth. Deuteronomy 8:18. Yung Genesis 1:28. I tell you, pag sinunod natin yon, someday, all of us here, if you are listening, Hallelujah. you will be able to produce something. Praise God. And I have that book. Yun ang sunod kong simula. The Hidden Prophet. Hindi prophet ng propeta. Kita! Nakatagong kita. Yan. Wala sa iba, wala sa trabaho mo, naasa sa iyo. Is within you. Amen. Have that book. And kasi karamihan is turn your passion into profit. But what I written is what you have. Anong mayroon ka, what you possess. Anong mayroon ka, is a step-by-step guide. Kaya hindi lang ngayon, hindi lang sabi natin na pagalingan dapat may resulta sa buhay. So mayroon kang action na gagawin because God is a covenant making a relationship God. Amen. Amen. Gusto niya yung relasyon natin ay covenant. At mayroon tayong responsibility. So God loves us so much. So what is the crisis are you facing right now? So if you are in crisis financially, search God's word, His promise. Yun yung Ephesians, yung Deuteronomy 8:18. Pangalawa, Genesis 1:28. But always remember, pag nandun ka na, you are there to influence the people to the kingdom of God. Amen. Always connected to the purpose ni God. If you are in crisis sa relationship, study what God says about forgiveness. Amen. Praise God. Meron ka bang sama ng loob? Kasi di ba, what you sow, you will reap. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, siyempre, mabigat sa dibdib yun. Pero, pag nag-forgive ka, it's for yourself. You will have peace, you will have joy. So, you meditate on that.
So, if you are lacking wisdom, if you are a student, nag-aaral ka, o hindi ka man estudyante, ano man yung kinakaharap mo, you need wisdom, you ask God, kasi bibigyan ka niya. That's why si Solomon, wisdom ang hinihingi niya, di ba? Kasi nga, paano mag-reproduce ng pera, or mag-reproduce. Kasi si Solomon, siya yung pinakauna. Are you familiar with the subscription? Spotify. Nag-subscribe ka, di ba? Or ano man yung gina-subscribe? Don't you know na ang unang nagpauso ng subscription is a trivia from the Bible. Ang unang nagpauso ng subscription is si Solomon. Nasa Bible ba yun? Yes. Every year, pinupuntahan siya para makinig sa kanya at nagdadala sila ng gift. Ibig sabihin, bayad. So the Bible is complete. Amen. Yung subscription, kahit sabi mo kung 1 million nag-subscribe sa'yo, kahit 100 pesos, di ba 100 million ka? Are you here? Doon sa ginawa mo. The digital world now is so powerful, so vast, napakalawak ng income. But you have to know your niche, yung branding mo. Anong isusolve mo ng problema nila? So, napakalawak siya. Okay, so, it's very important. So, kailangan makasabay ka. And God is guiding us, has the principle in the Bible. Amen. Amen. Pinakauna ng prank, nasa Bible din. Sino yun? Sino una ng prank? Si Joseph? Yung prank na yung kanyang mga kapatid. Diba? So the Bible has the answer. Kala nila sila yung nag-isip. No, it has been written in the Bible. So God is giving us the idea. So you search, you study the Bible because it is a manual for our life. So whatever situation you are in now, don't merely ask God to change your situation. Okay? Or whatever situation may be, don't merely ask God to change your circumstances. Huwag mo ipabago yung circumstances. Gusto ni God, allow God to change you through His Word. Baguhin yung ating pananaw. So I believe that this time, nabago na ang inyong pananaw kay God. Amen. God loves us, yet He is just. God loves us and He has promises, making promises, pero meron tayong responsibility. So, remember this truth, dalawa. God loves you and He is perfectly just. May tinalaga rin siyang batas. So, kaya kailangan sundin natin para hindi tayo mapahama. Pangalawa, God loves you and many of His promises are experienced as you respond to Him in faith. Kailangan natin sumunod at alamin kung ano yung kanyang batas at gawin. So, do you believe that God loves you? Amen. Yes. God loves us. And the relationship that we have with Him is a covenant. Meron tayong responsibility. Hindi lang siya, tayo meron din. Amen. So when things go wrong in your life, don't just complain against God. Alamin mo, Lord, ano yung prinsipyo na nakatanong ko? Or, hindi ko ito nararanasan, God. Sabi mo, Lord, God bless me. And God bless them. Nagpala mo na ako, Lord, pero ano yung ating responsibility? Produce, reproduce, fill the earth, and subdue. Para yung negosyo mo maging kilala, you have to distribute. That is a principle from the Word of God. Amen. So every one of us, God has given us an answer. He loves us, established the laws and principles na kailangan nating sundin. Lahat yun nasa salita niya. Amen. This has been complete. And hindi niya tayo iniwan. Praise The God. Holy Spirit is there. At hindi lang yung isang araw ka, kundi tuloy-tuloy para maging lifestyle natin. Dahil ang Amen. kanyang salita ay hindi pabigat, kundi napakasayang pag-aralan. Praise God. Marami kang matutuklasan. Amen. And the Holy Spirit is there to guide you. That's why we have the big group, we have the small group, para turuan tayo. To guide us so that we will experience the promises of God in our life because each one of us ay mahal ni God. That is me. Thank you, Lord.